Sa ayaw niyo at sa gusto, haharap kayo sa Diyos. Sa ayaw niyo at sa gusto. Sana yung pagharap natin sa Panginoon Diyos ng face-to-face, handa kayo. Kaya dito sinasanay na natin ang sarili natin. Kaya din sa pag-uusapan natin mamaya, ito matitira sa buhay nyo. Mawawala ang inyong damit, mawawala ang inyong bahay, mawawala ang daigdig, mawawala ang langit at lupa. Pero sa kaluluwa natin, harap tayo sa Kanya. Ang titignan niya, hindi yung iyong honor. Ang titignan niya, hindi ang iyong nakamit. Ang titignan niya ay kung paano ka nabuhay sa pag-ibig, sa pag-asa, at sa pananampalataya. Yan ang nababasa sa inyong kaluluwa. Kaya dito pa lang, pinapractice na natin ang iyong mabuhay tayo sa pananampalataya. Mabuhay tayo lagi ng may pag-asa. Mabuhay tayo sa pag-ibig. And the greatest of them all is love. Panginoon, salamat sa inyong salita na aming tatalakayin at inyong presensya, Panginoon, na sumasa amin at ang banal na Espiritu nagtuturo sa aming puso. Panginoon, malugod kayo sa aming pagtitipon. Pakabanalin niyo ang bawat isa at pagpalain niyo sila. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo maupo na. And now we'll read the whole chapter of 1 Corinthians 13. Basahin muna natin. It's all about love. Sige. Basahin natin 1 Corinthians 13. Sandali. Ako magbabasa. 13 verses din to. I'll read the first verse. You'll read the second. Alternately until we finish this. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. Kayo, sa 2. Yes. If I give all the I possess to the poor, and give over my body to the hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Kayo sa 4. It does not dishonor others. It does not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. For we know in part and we prophesy in part. Kayo 10. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Kayo 12. And last, now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Okay. Nung kami ay excursion pa tawag nun excursion. Pamilya-pamilya. Nagtataka ako sa mami ko, hindi naligo, hindi nakipagkwentuhan, abalang-abala sa pagpiprepare ng pagkain, mula umaga hanggang hapon, ganun lang ginawa niya, tapos umuwi na. Pero kami, lumalangoy, nagkakasayahan, enjoy na enjoy.
Nagtataka ako, ba't di kaya nag-enjoy to mami ko? Yun talaga tanong ko doon. Until I became a parent. Yung pala, ang kasiyahan ng magulang ay nakikita ang anak nilang masaya. Doon ko naunawaan. Walang ginawa yung mami ko. Nagpiprepare ng pakakainin namin. Nandun lang naghihintay kung sino kakain. Nakaupo lang. Hindi man lang nakipagkwentuhan, nakipag-chismisan. Hindi man lang naligo. Hindi man lang sumama, nagtampisaw sa beach. Beach pa nun, wala pa mga mga private pool. Buong maghapon yun, kasi noon one day lang ang excursion Darating doon ng umaga, alas 8, alas 9, uuwi na ng mga alas 3 o alas 5. Ganun lang, mga 70s yun. Nagtataka ako, ganun lang ginawa ng mami ko. Sa akin, parang pinahirapan niya sarili niya. Yung pala, kasiyahan ng magulang na makita ang kanilang anak na masaya. Doon ko naunawaan. And that is love. Hindi inuuna sarili. Hindi hinahanap ang gusto. And that is the greatest definition of love. 1 Corinthians 13. Maraming definition about love. Love is a splendor things. Love is attraction. Ako ano para. Pero gusto nyo malaman ano ba pag-ibig, basahin nyo uli ang 1 Corinthians 13. And it is the description of the love of God. Yun talagang pag-ibig ng Diyos. Yung 1 Corinthians 13. Na nakita ni Paul, na di-describe niya. Nasabi niya, medyo malabo. Meaning, nagre-reflect na sa kanya ang Diyos. Pero darating ang araw, makikilala ko siya kung paano niya ako nakilala. Bandang huli. Kasi ang reflection talaga ng Diyos sa atin, hindi yung alamin mo mga libro. Ang pag-ibig. Yun talaga reflection ng Diyos. Because God is love. At yun ang gusto niya makita sa kaluluwa niyo. Sabi dito, ito lang matitira sa inyo. Ito lang matitira talaga. Pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. And the greatest is love. Now, the most correct definition of love is this, no? By the way, ang background dito, ba't dinescribe yung love? Kasi ang mga churches no, nagkakagulo. Yung Corinto, ang gulong church yan. Yung bang kanya-kanya sila, bukod sa may mga kasalanan ng mga members, ang gustong-gusto nila yung maging outstanding, yung bang obvious ang kanyang gift. Kaya yung iba gusto speak in tongue kasi obvious mapapalig ako, galing. Speak in tongue. Iba naman, nagpo-prophesy na kung ano-ano na. Kasi ang tao, naturally, gustong ihayag ang sarili. Pero dito niya, tinoplak ang lahat ng to. Sabi niya, teka muna, bago kayo mamili ng gusto niyo mga gifts, bago niyo itaas ang inyong sarili dahil sa mga gifts na yan. Gustuhin niyo ito. And that is the introduction of 1 Corinthians 13. Mas sain niyo to. It is the greatest of all gifts. And that is love. Ngayon, dinescribe niya yun. Kaya, the most correct definition of love is this, 1 Corinthians 13. And tinoplak niya yung mga members na gustong lagi nagpo-prophesy, lagi nag-speak in tongue, lagi may kaalaman. Kasi nakaka-attract Ma-attract sa yung tao. Kaya yung iba, in-emphasize yung prophecy. Kasi kapag ikaw nag-prophesy, mamamangha sa'yo ang mga tao. Wow, galing. Totoo. Iba naman, gusto silang marunong. Iba naman, speak in tongue. Ako nag-speak in tongue, pero dalawang klase ang speak in tongue. Prophecy and edification. Yung bang, it's a prayer actually. Nagsasalita ang Espiritu mula sa'yo. Pero wag niyong pangalandakan na marunong kayo noon. Pero kailangan nyo nasain din. Kaya lahat ng mga members, ito ang kanyang sagot sa nagkagulong church. Kanya-kanya sila. At mahilig sila mag-idolize itong Corinthian. Gusto ko si Pedro. Ito gusto ko si Pablo. Gusto ko lahat na nag-idolize. Ayaw niya nun. Ayaw ng Diyos doon. Huwag kayo mag-idolize ng tao. Hangaan ng tao. Gayahin ng tao. Isa lang dapat ang gagayahin talaga natin dito.
ang Panginoong Hesukristo. Kung may i-idolize man kayo, hahangaan, dahil gusto nyo matulad sa Kanya, ang hangaan nyo ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Pedro, ni Pablo, ngayon, sasabihin ko sa inyo ang the greatest of all gifts. Ito na, inisa-isa niya na. Basahin nga natin, balikan nga natin yung first verses 1 to 3. Pinahayag niya ngayon. Kayo mga mahilig magpasikat. Kayo na mahilig maging tanyag sa mga tao. Maging attractive sa mga tao. Ito ngayon ang sagot niya. If I speak in tongues of men or angels, but do not have love, I am only resounding gong or clanging cymbals. Sige pa. Continue to. If I have the gift of prophecy, can fathom mysteries, kasi nakakahanga no? Galing mag-interpret And all knowledge, galing mag-preach. And if I have faith that can move mountains, nagpe-perform ng mga miracles, sikat din, kinikilala, worldwide, nate-televise pa. But do not have love, I am nothing. Ngayon, gustong-gusto niyo yan para subikat, para matanyag, para makilala, para maging maraming followers. Sige, so 3. If I possess the poor and give over my body to hardship that I may boast. Actually, siya, mabigat na pagsubok sa mga apostol si Pablo talaga. No, tinetestify mo ito, nangyari sa akin, lahat ng yan. But do not have love, I gain nothing. Sabi niya, sayang. Huwag niyo nga hangarin yan. Huwag kayong magpasikat. Huwag kayong maging kilala. The most of all, the best of all, is the greatest of all, is love. Yun ang in-emphasize niya. Love is above all gifts. Kung meron din lang kayo gustong maging inyo, pag-ibig. Alam niyo, pinakamasaya talaga, yung pasahin mo ang iba. Ang pinakamalalim at pinaka-satisfied na mararamdaman mo, yung masaya ang iba. Kaya ako, pag may client ako hindi nasasatisfy, ang lungkot-lungkot ko talaga. Hindi na magkapera ka, mag-isa negosyo para pagpalain kayo. Ang una niyong isatisfy ang client, hindi yung pera na nakuha nyo, ilalakihan nyo. Meron pa naghahangad pa ng malaki. Huwag yun. Ang gusto ng Panginoon, to serve, na masatisfy. Ang pinakamasaya talaga yung masatisfy mo ang iba. Hindi ang masatisfy mo ang iyong sarili. Inuuna ang sarili. Mas maganda yung kahit behind the scene ang ginagawa mo, pero sa lahat, pinakamaganda yon. Kesa ikaw nauuna na, obvious na nandito ka sa harapan, mas maganda behind the scene para sa kapakanan ng lahat. Kaya praise the Lord, nalinis na yung barado ng toilet natin. Inisip ko kung sinong gagawa. Ako pa rin pala. Kasi walang mautusan Behind the scene yun. Pero kailangan malinis yung barado. Nakaka-distract talaga Gustong umihi, hindi makaihi. Kaya lang, sino pwede rito? Hindi naman pwede si Sherwin. Hindi alam yun. No? Sino pwede kong utusan? Ako gumawa nun. Kaya alam ko yun. Kaya talagang behind the scene pa rin. I have to work on it. Ngayon, wala nang bara. Pwede na kayo umihi. Ang isa na lang yung nasa likod. Yung iba ayaw gumawa. Parang demeaning para sa kanila yon. Hindi! Pastor ako dito. Ipagawa mo sa kanya yan. Kaya ngayon, hindi na baha doon sa toilet sa baba. Pero nakakaluwag, masaya ko. Ay, ginastos ko doon, 7,000, anak ha? 4,000 yung higop. Tapos yung pagbutas pala, mahal pala, isang butas, 2,000.
4,000, talagang parang ang hirap bunutin yung 7,000. Nag-abono ako doon. Pero okay na yun. Masaya naman ako. And that is love. Doon ko naunawaan ng mami ko, kahit na hindi siya naligo, kahit hindi niya na-enjoy ang beach, kahit hindi siya nakipagkwentuhan, nakipagtawanan, nakipagpulong, basta abalang-abala siya sa paghahanda ng kakainin namin, tanghalian, merienda, lahat yan siya lang gumagawa. At takang-taka ko, yun lang pala ginawa niya sa buong araw. Ba't masaya siya? Kasi pinasaya niya kami na buong pamilya. The same way with you. Ang pinakamasaya talaga, yung pasahin mo ang ibang kapwa mo. Ang ibang tao. Hindi ang iyong sarili. Huwag niyong hanapin ang iyong sarili dahil ang Diyos ang magbibigay ng kasiyahan sa inyo. Magbibigay ng satisfaction. Siya nakakita sa inyo. Kaya nga actually, sinasabi niya rito, ang love na to, behind the scene. Huwag kayong gagawa na very obvious na pangangalandakan nyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag nyo na ipapublish, huwag nyo na ipatotoo sa, sa Facebook. Yung ginagawa ng kanan, huwag nyo na ikwento sa kaliwa because God will reward you. Definition ng love din yun. Hindi yung pinangangalandakan nyo ang inyong ginagawa. Lahat ng to, yung verse 1 to 3, this is the definition. Kung mahal mo ang kapwa mo, you can work behind the scene. Kasi mahal mong maging masaya sila. Ano ka, yung bang nalulungkot ka kung sila'y nalulungkot. Kaya may mga negosyo dyan, may mga trabaho dyan, ha? Ang purpose natin ay isatisfy ang client. Hindi yung makapera lang. Tapos bababayaran, hindi na sasagot-sagutin. Iiwanan na. Satisfy other people. And God will satisfy you. So, now, bukod sa ito, sabi niya, lahat ng nais nyo rito sa daigdig, baliwala kung walang pag-ibig. Lahat ng ginagawa nyo, pinaplano nyo, pinapangarap nyo, kung ito hindi kalakip na may pag-ibig, sa ikakasiya ng iba, wala ring saysay. Kasi hindi nalulugod ang Diyos. Puro sarili mo lang iniisip mo. Puro lang sa kasagana, sa karangyaan o yung satisfied ng katawan mo ang iniisip mo. Minsan mag-sacrifice naman kayo. Minsan gumawa naman kayo na hindi kayo napapansin. And that is the meaning of verse 1 to 3. And the greatest gift, kung meron kayong ganun damdamin, gift yun ng Panginoon. Praise God. Kung may nanaisin lang kayo, i-develop nyo sa buhay nyo ang pag-ibig. Of course, di nyo man mamamahalang ang Diyos, ito'y may papakita nyo sa pagpapakita sa iba. So, love is above all gifts. Kahit talino pa yan, kahit pagpapagaling pa yan, kahit sa preaching pa yan, kahit sa pera pa yan, kahit sa negosyo pa yan, still love is the greatest of all. What love is and what is not sa verse 7. Ngayon, ito naman ang mga characteristics ng love. Kung ano yung pag-ibig at yung hindi pag-ibig. Kapag meron kayo nito nung hindi, wala kayong pag-ibig. Sarili nyo pa rin ang iniisip nyo. What love is and what is not. Verse 47, pakibasagan natin. Love is patient. Matyaga. Hindi yung agad-agad. Gusto ko nito, agad-agad. Hingi ka ng tulong, agad-agad. Ba't hintay ka naman? Umunlad ka, agad-agad. Hindi, maghihintay ka talaga. Love is kind. Yon. Hindi nakipag-away sa kalsada. Minsan nararamdaman ko yun, git-gitan. Kind pa rin. Kasi minsan nga nagsisisi ako, mamaya Christian din yung kalaban ko no? Kakahiya. Kailangan magbigayan. Wag mo nang awayin. Ang sarap awayin. Kaya minsan may mga road rage nagpapatayan because of that. Hindi sila kind. Maging kind tayo. Ngayon, Kristiyano tayo, maging kind tayo. Magbigayan tayo, no?
It does not envy. Ito pa. Kung kayo naiinggit sa kapwa nyo, wala kayong pag-ibig. Kailangan maging masaya kayo sa kanyang success. Kailangan maging masaya kayo sa naaabot niya, hindi kayo naiinggit. Hindi nyo babatiin kasi may bago siyang kotse. Kailangan makisaya kayo. Hindi kayo hindi nyo siya ina-unfriend nyo siya kasi na-promote, ikaw hindi pa. Lumaki sweldo niya. Unfriend na. Talagang palihim na unfriend kasi naiinggit ka. There is no love in it. Anumang inggit na maramdaman nyo, hindi yan pag-ibig. Ayaw ng Diyos siya. Napuput sa inyo ang Diyos kasi ang Diyos ay pag-ibig. It does not boast. Yun nga. Alam nyo, pinakagalit ang Panginoon, yung mayabang. Kasi hindi, the real identity we have is we are nothing. We are nothing. Minsan kasi, yumayabang tayo dahil sa ginawa sa atin ng Diyos. Pinagpala ka, ginawa ka anak ng Diyos, no? Niligtas ka, tinaas ka, masigit ka pa sa anghel. Alam nyo ba, ang real identity natin ay we are nothing. Huwag kayong magyabang, wala kayong pagyayabang. Nung nakita ni Isaiah, ang Diyos, siya'y ministro na. Siya'y advisor na ng mga hari. Pero nakita niya ang Diyos, sabi niya, ako'y wala, ako'y kasumpa-sumpa. Nanliit siya. Na-realize niya na siya ay nothing. Even though God is using him already. Even though he is minister. Actually, ilan yung mga minister niya, ilan yung mga naging advisor siya na hari. Pero nasabi niya sarili niya, I am nothing. And in Revelation, kung paano ang there are 12 elders na nakatrono na sila. They are elevated. They are crowned. So they are exalted already. Pero sa harap ng Diyos, alam niyo ginagawa nila yung 12 elders sa Revelation, tinatapon nila ang kanilang crown. At yuyukod sila, alis sila sa kanilang trono at magpapatira pa na parang aso. The same feeling na naramdaman ni Isaiah. They are nothing. Ang totoo, you are nothing. We are nothing. We are nothing to boast of. Wala tayong ipagyayabang. Hindi ang kapugian natin, hindi ang kagandahan natin, hindi ang pamilya natin, hindi ang koneksyon nyo, hindi nyo mapagyayabang. Wala kayong pagyayabang. Anytime pwedeng mawala yan. Maging ang lahat ng inaari nyo ngayon ay wala. You are nothing. Kaya kapag meron kayong kayabangan, you don't have that love. The love of God. Malayo kayo sa Diyos. Ayaw niya nun. How many times sabi niya, I oppose the proud. Ayaw niya ng mayabang. Kaya mayabang dyan, ha? Yung nagyayabang dyan. Yung may pinagyayabang. Oy, alisin nyo na yan. Huwag na kayo maging mayabang. Huwag nyo nang ipangarap na maging mayabang, maging maporma, maging something na makaka-attract. Magandang, yes, i-practice nyo na huwag kukuha ng atensyon. Practice nyo yan. I-practice nyo na hindi kayo magtatampo kapag walang pumansin sa inyo. I-practice nyo yan. Iba nagtatampo eh. I-practice nyo na hindi napupuna ang galing nyo. Kung kayo'y magaling, hayaan yung Panginoon mag-exalt sa inyo. So, balik na tayo doon sa verse na yon. Ano yung pag-ibig na hindi talaga pag-ibig? Doon sa verse, yan. Sa verse, love is patient, love is kind, it is not proud. Sige, sa verse, verse 5. It does not dishonor others. Yon, yung mga machismosa dyan. Gustong ibagsak ang iba dahil sa inggit. You don't have that love. It is not self-seeking. Hindi hinahanap ang sarili. Mas magandang hanapin niyo yung kapakanan ng iba. At ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaayusan. It is not easily angered. Hindi agad nagagalit. Kayo madalas magalit dyan,
Walang pag-ibig. It keeps no record of wrongs. Yun nga. Okay. And 6, sige, isa-isahin natin yung mga hindi pag-ibig. Kapag meron kayo niyan, wala kayong pag-ibig ng Diyos. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Amen. And 7, it always protects, always trusts, and always hopes, always persevere. Gusto ko yung persevere eh. Yung bang kahit anong hirap, ipagpapatuloy nyo para sa Panginoon, para sa iba. Sabi ni Ate Nimpa nung walang gumagawa, no? Alam nyo ba, ang binuhos ko dito sa building na to ay pawis at dugo. Yes, literal. 'Di ba? Tinimpa nung gumawa ako ng tawag niyan, ng pinto. Wala kasing gagawa eh. Kaya ako na rin lang. Masakit-sakit na akin yung yung mga kutsilyo ginaganong ko. Talagang nagkutugo-dugo ako dito. Kaya ang punan ko dito, pawis at dugo. Dinugo ang aking mga kamay sa paggawa ng pinto. Ngayon, sira na naman. Sino kayo magbo-volunteer gumawa ng pinto rito? Kasi, nagbigay na ako ng dugo ko dito. Sana meron naman. Maraming mga nasira dito. Sana mag-volunteer tayo. No? It is your love. No? Do not seek yourself. Mag-sacrifice naman tayo. Sa Diyos at sa iba. O sa iba at sa Diyos. Kasi hindi nyo naman mapakita ang inyong sakripisyo sa Diyos kung hindi nyo ipakita ito sa kapwa. Always persevere. Manatili tayong, kahit na nahirapan tayo, basta ito'y ginagawa natin sa pag-ibig, manatili tayo. Huwag kayong manghihinawa. Kasi ang tao, ito sabihin ko sa inyo, ang likas ng tao tamad. Di ba, ang sarap mahiga? Ang sarap umupo, ang sarap tumunganga. Lalo na ako, retireable na ako. Ang sarap talagang tumunganga. Kahit nga sa kasal pag ako naupo dyan at talagang sitting pretty na ako, at sasabihin nung coordinator, magsisimula na po tayo. Parang gusto ko sabihin, kayo na lang. Kasi nakakapagod talaga. Parang gusto ko sabihin, kayo na lang. Andito na ako namamahinga na ako eh. Yan ang talagang nature ng tao, tamad. Buti na lang, masarap kumain. Kaya, kung hindi masarap kumain, lahat tayo payatot, lahat tayo, mamamatay. At ang sarap umibig para dumami tayo. Lahat ng mga bagay talaga, binibigyan niya ng mga complementary. Kasi ang nature ng tao, tamad. Kaya yung pag-ibig, sabi ko, nakakasipag yan. Pag walang pag-ibig, nakakatamad, nakakabato. Walang kulay ang daigdig. Walang inspiration, walang direksyon ng buhay. Pero pag may pag-ibig, sabi kong gano'n sa kakasal, nakakasipag, nakakatyaga. Di ba? Nakakatyaga, no? Pambili ng gatas, pang-edukasyon ng bata, kahit na magpuyat, kasi yun, talagang may perseverance pag may pag-ibig kayo. Nakakasipag, nakakatyaga, nakakaroon direksyon ng buhay, nagkakaroon ng purpose ang buhay. Imagine niyo pag walang pag-ibig, walang direksyon ng buhay, walang purpose, nakakabato, nakakatamad. So, those are love. Love is eternal. Okay, sige. 8 and 10. Basahin natin. 8 and 10. 8 and 10. Love never fails. Hindi kayo bibiguin ng pag-ibig. But where there are prophecies, remember, ito yung mga gusto ng tao. Knowledge, prophecy, lahat ng ikakilala sa kanila, lahat yan mawawala naman, sabi. Love never fails. Ito hindi to talagang magre-retain. Yung mga ginagawa nyo na palihim dahil sa pag-ibig, yung mga ginagawa nyo suporta dahil mahal nyo ang Panginoon at ang inyong mga kapatiran at hindi pang nare-recognize doon, hindi kayo bibiguin. Iahayag yan ng Diyos. Kaya love never fails. But where there are prophecies, they will cease.
Mawala na rin yung mga prophecies na yan. They will cease. Where there are tongues, they will be still. Mawala na rin yan. Huwag nyo hangarin yan. Mawala yan. Ba't yan ang hangarin nyo? They will still. Where there is knowledge, it will pass away. Sige. Sa 9. For we know in part and prophecy in part. Okay, 10. But when completeness comes, what is in part disappears. So, what will remain is love. Because love is eternal. Eternal yan. Yung pag-ibig na binigay sa inyo ng Panginoon at nadarama nyo at sinasagawa nyo, it is for your eternity. Pero lahat ng mga hinagad nyo rito, diploma, pera, trabaho, kasikatan, mawawala yan. Pero yung ginagawa nyo behind the scene, it will remain forever. Love will never fail. Hindi kayo bibiguin ng pag-ibig. So, because love is eternal, pero lahat ng to, nakikita nyo at ginagawa nyo at hinahangad nyo at pinapangarap nyo, nawawala yan. There is one eternal sa lahat ng mga gifts na to, and that is the gift of love. Love. Love makes a person mature in character. Yes. Sa verse 11. Sa verse 11, basahin natin, ha? When I was a child, I talked like a child. Ang ina-address niya rito, yung mga church members na gusto puro pansarili, gusto puro inuuna yung makakaginhawa sa katawan. Ang gusto nila yung mare-recognize kaagad sila. Isip ng bata yan. Sabi niya, I thought like a child. Ano yung bata, di ba? Kung ano yung gusto niya, gusto niya. Kung ano yung iniisip niya, akala niya tama. Yan ang bata eh. Kaya sabi niya, kayo mga isip bata pa. Ako rin ganun din, pero ngayon, no? I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Ngayon, hindi na yun mahalaga. Inalis ko na yun. And in fact, kahit na siya batuhin, kahit na siya in prison, kahit na siya magutom, ang dami niyang tinulungan, pero wala pa rin, nakakarating sa kanya, pero awa ng Panginoon, may dumarating. Sabi niya, wala akong sama ng loob sa kanila. I even still praying for them. And that is the character of a mature person. Why? Because of love. Mami ko, napaka-mature niya bilang ina. Hindi yung iniwanan yung pagkain, nakilaro na rin. O sige, gusto yung kumain, kumuha na lang kayo doon. Hindi niya ginawa yun. Inuna niya kami. At masaya na pala siya noon. And that is a mature person. Inuuna ang iba kesa ang sarili. Ano mga bagay na inuuna niyo para sa inyong sarili kesa sa iba? You are not yet mature. Do you want to be mature? Fill yourself with the love of God. And as you feel, you are being filled with the love of God. Okay. Sa verse 12, alam niyo ba, ang pag-ibig nagbibigay, nakikita natin ang Panginoon sa buhay natin at sa iba. Sa verse 12, basahin muna natin. Dun sa, verse 12 ng 1 Corinthians. Una, sinabi niya, love makes you mature. Huwag niyo nang hangarin ng mga bagay na yan. Pang-immature yan, pang-bata lang yan. Ang isipin nyo yung pag-ibig. Nagmamature yan. Alisin nyo na ang pagiging isip bata. Kaya may mga baby Christians, no? Nasaktan lang, nagkaroon lang ng false accusation, wala na, hindi na atin. Okay, sa 12. For now, we see only reflection as a mirror. Then we shall see face to face. He was referring to God. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Because even Jesus Christ, He said in Matthew, basahin natin sa Matthew 5:8,
You can only see God if you have love. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart. Pure in heart, meaning you love. You are filled with love, for they will see God. Kaya dun sa last na yon, bukod sa mature siya, parang naaninag niya na talaga ang kagandahan ng Diyos dahil sa pag-ibig. Para nakikinita-kinatan niya na kung sino ang Diyos sa buhay niya dahil sa pag-ibig. Ngayon medyo malabo pa, pero darating ang panahon, makikilala ko ang Diyos tulad ng pagkakilala niya sa akin. Intensify love para makita niyo ang Diyos sa buhay niyo. Magiging mawawala yan, lalayo yan kung ang inuuna niyo sarili niyo. Kung ang inuuna nyo ang inyong sariling kapakanan, kung ang inuuna nyo ang sariling ikagiginhawa o kasasarap ng inyong pakiramdam kesa sa iba. Pero as long as you have this love, makikita nyo ang kanyang kagandahan. Makikita nyo ang kalooban niya. Makikita nyo kung sino ang Diyos. And Jesus Christ said, sabi niya, blessed are those pure in heart, for they will see God. And in the end, harap tayo sa Diyos. Lahat tayo harap isa-isa. Sabi sa verse 13, at siya ay titingin sa inyong kaluluwa. Sige, verse 13. Verse 13. Hindi niya titignan ang inyong posisyon dito sa lupa. Hindi niya titignan ang achievement mo. Hindi niya titignan kung ano nakamit mo. Ito makita sa inyong kaluluwa. Love, faith, namuhay kayo sa pananampalataya, nabuhay kayo sa pag-asa, at nabuhay kayo sa pag-ibig. Pero the greatest of them all sa kaluluwa nyo ay pag-ibig. Dahil lahat magsitayo. Thank you, Lord. Praise God. Remain your presence in their heart. Manatili kayo, Panginoon, sa buhay nila na makita ang inyong kagandahan, makita ang inyong kapangyarihan, makita ang inyong kabutihan. Tulad ni Pablo, Panginoon. Sa ngayon, Lord God, parang malabong salamin. Pero we will persevere because we love you. We will know you more. Aalamin, makikilala pa namin kayo ng gusto. Mga kapatid, patuloy kayong umibig. Patuloy niyo ibigin ng Panginoon. Makikilala niyo siya ng lubusan. Panginoon, salamat o Diyos. Paghariin niyo, Panginoon, sa buhay nila ang inyong presensya, Lord God. Paghariin niyo ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa relasyon na pinagtibay niyo sa buhay namin sa magitan ni Jesucristo. Kung kami nagkakasala, nagkukulang, patawad, O Diyos. Linisin niyo kami at patuloy kayong kumilos sa buhay namin. At pagpalain niyo ang bawat isa. Ibuhos niyo, Lord God, ang grasya sa kanilang kaluluwa, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.